The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning to our proponent ng magandang balita, Pastor Jeff. Magandang umaga. Magandang umaga, Ted. Good morning, Cha. Congratulations kay ate. I'm sure malayo mararating ng mga tulong niyo po para sa ating mga proponent na winners. Oo, Yeah. ito na. Talaga malayo na narating natin, Pastor. Kasi bukas Biyernes na eh. Nakatapos na tayo Oh, agad sa unang linggo ng 2026. Ganun po kabilis ang panahon. yes. Anyway, sige. Puro po faith-building lessons po tinuturo natin mula pa noong Lunes. Kaya nakatune in lagi si Charlene Mencias, Kuya Don Gonzales at Ate Pinky. Thank you for tuning in. Alam niyo po, we all have our expectations from God, lalo na ngayong 2026. Minsan gusto natin, pagalingin tayo, sagutin yung prayers natin, mag-provide. Okay naman po yan. Pero ang tanong ko, what if medyo may delay? Or what if feeling mo late nights, too late the hero, kumbaga? Yan po ang kwento ni Martha Mary nung si Jesus po ay pinatawag nila dahil mamamatay yung kapatid nila sa malubhang sakit na si Lazarus. And then, si Jesus naman, sabi, sige, pupunta ako. Pero dinelay ni Jesus ng 2 more days. And then, considering yung binyahe, 4 days nang patay yung kanilang kapatid dahil sa karamdaman. So, too late, finish, it's over. Pero kay God, it's just right on time. Alam niyo po sumalubong na welcome remark kay Jesus mula sa magkapatid. Sabi nung magkapatid nung pagdating ni Jesus, Panginoon, kung napaaga lamang kayo, hindi sana namatay yung kapatid namin. I don't know, maybe you have the same sentiments like itong magkapatid ni si Mary at si Martha. Lord, kung sinagot mo lang sana itong dasal ko na magkatrabaho, sana hindi kami ganito. Lord, kung hindi sana ganito, sana may hindi cancer, naging sakit ng nanay ko. Lord, sana buhay pa yung kapatid ko. So hayaan nating mababad muna sandali yung thought na yon. Kung dumating ka lang sana on time, sana hindi patay. Bakit kasi dinelay mo pa, Lord? Kumbaga sinasabi ng magkapatid, nagpa-advance notice na kami, ba't di ka dumating? Ngayon patay na, ano pa magagawa mo? Sabi sa 1:11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Point number 1, God's delays is not God's denials. Minsan yung delay ni God, hindi ibig sabihin dinedma ka na o tinabla ka na ni Lord. Delay is not absence. Delay is not indifference, yung hindi ka mahal ng Diyos. Delay is not lack of love. Alam niyo po, sometimes dinidelay ni God because He's testing our faith. Minsan dinidelay niya para i-purify yung ating intention at ating puso. Parang yung bata na nagre-request sa tatay, di ba? Dahil bili mo na ako ng iPhone, dahil bili mo ako iPad. And then the parents, dinidelay kasi ano ba talaga intention mo? Ano bang gusto mo dyan paggamitan? Ang habol mo lang ba yan, gadget or ako? So minsan dinidelay ng mga magulang natin yung nihingi natin. Not because hindi nila tayo mahal, pero inaalam niya ano ba talaga intention ng puso natin. Number 2, God's timing challenges our expectation. Sabi ng magkapatid, kung napaaga ka, sana buhay. Alam niyo po, hindi po to rebellion ha. This is just a disappointment spoken in faith. Alam naman namin kaya mo. Kaya lang, wala na, patay na. Sino po sa inyo rito nilimit mo ang kakayanan ng Diyos based on your own timeline, based on your own understanding, based on your own power? Pero si Lord hindi po limitado ng ating limitasyon. Hindi siya limitado ng ating capability. Right? What if your expectation about God is too small? But God is planning something far bigger because point number 3, God turns delays into His glory. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, ilabas nyo yung, buksan nyo yung takip ng libingan. Sabi ng mga tao, Jesus, 4 na araw ng patay, napakabaho na niya sa loob. Pero alam niyo po, walang mabaho kay Lord pagkabubuhayin niya. Sabi ni Jesus, tanggalin niyo takip, tinawag niya si Lazarus at lumabas yung bangkay, tumatalon-talon pa at tinanggalan ng mga tao ng balot. You see, God's timing is always the perfect timing. Maring sabihin natin, ay, sana napaaga ka. Kung napaaga si Jesus, di sasabihin natin, buti na agapan ni Jesus. Dahil patay na nung dumating si Jesus at binuhay, only God can do this. And the rest, they give glory to God. Listen up, God is never late. He's always on time because it's everything for His glory. 1:11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa maiksing panahon namin ngayon na nagsama-sama.
Alam namin, Lord, may mga nakikinig ngayon na patay na sa kanila ang pag-asa. Patay na, nagumaling pa ang kanilang makamag-anakan. Patay na ang hope na magkabalikan ng kanyang magulang. Patay na ang pag-asa na yung anak nilang pasaway ay babalik pa sa normal. Lord, walang patay sa'yo. Lahat, Lord, kaya mong buhayin because you're the resurrection and the life. So, Panginoon, itong buhay sa lupa na to ay temporary, pero ang eternal life, yun ang talagang nilolong namin sa'yo. Na ang tao may relasyon sa'yo ay may eternal life. So Lord, tuluan mo kami na huwag lang ma-focus sa temporal life dito sa lupa because there is eternal life na naghihintay sa amin kung may relasyon kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. And Lord, salamat po muli sa araw na ito sa aming pakikinig ng isa pang inspiring story at aral mula kay Brad Jeff. We continue to pray sa inyo pong pag-alaga sa kanya para po sa continuation ng kanyang misyon sa aming pong programa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Brad Jeff, salamat na marami and we'll catch you tomorrow, Friday na. It's time for Yes. Idol Lord. Idol Lord. De Brad, Vera. see you tomorrow. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!